Mayamang buhay sa ating lahat. Nasa secret number 7 na po tayo. But I'm going to remind you, if naumpisahan mo na po yung secrets number 2 and number 3. Kung hindi pa po kayo nakapakanig ng How to be Rich or Why We Want You to be Rich by President Trump and Robert Kiyosaki, after listening to this video, if bago po kayo, at hindi nyo nasubaybayan yung unang libro at ang chapters 1 to 6 dito sa libro ng Life-Changing Secrets of more than 25,000 people as respondents sa paggawa ng librong ito na mayayaman sa buong mundo. Sana ay puntahan nyo yung Secrets 1, especially practice mo ang Secrets 2 and 3 at may bago po tayong ilalagay na naman sa ating kartulina or reminder sa chapter or secret number 7 na ito. But because this is very long, isi-segment ko pa rin ang chapter na to kasi sobrang haba. Number 1, title is Organize Your Plan of Action. Pagkatapos mo ma-organize ang plan of action, kumuha ka ng mga masterminds, mga kaibigan mo, or mga kasangga mo or members mo sa paglago ng iyong negosyo, kung magninegosyo ka, kung hindi man ito ay single proprietorship. Now, ang mga mastermind na yan, i-add mo ang kanilang magiging compensation or ang kanilang sweldo. Kung hindi sila kapwa investor mo, magkano ang magiging sweldo mo sa kanila. Number 3, kung sila ay investors, not necessarily money, maybe managing employee, ay mag-meeting kayo 2 times a week, the least. Pero kung mas maganda, mas bago ka mag-start up, ay mag-meeting kayo often. Number 4, i-perfect mo ang harmony sa inyong alliance. Bakit? Kung may magulo na dyan sa membro, ay nako, tanggalin natin. O sana, kung mag-asawa kayo, ay maganda din ang relationship nyo. Mas maganda sana kung ang asawa at mga anak ay nag-iisa ang goal na to. They are one in making the goals being achieved. Kasi nakikita mo yung mga Chinese, talagang they work as one family. Nakita niyo si President Trump, makikita niyo siya na siya lang sa mga sorties niya or campaign niya, nadala niya palagi ang kanyang mga anak. And even yung granddaughter niya ay kasama niya. So, yung number 5 ay gumawa ka na ng plano. After the meetings, i-sort out nyo. Parang corporate ang nangyayari kahit turning your sari-sari store into groceries. Ilagay nyo ang mga plano at saka dates na kung saan i-implement ang bawat activity na yan. So, make at least 5 plans, alternative plans, at siyempre yung pinaka maganda, yung perfect plan sana, ideal plan. But palagi yan may sablay. No matter how good the plan is, palaging may sablay yan, kaya may alternative course of action ka. So, your plans must be intelligent, workable, at practical. Alangan naman, gagawa ka ng groceries, hindi ka pa nga nakapag-start ng or wala ka namang capitalization, or hindi rin maganda. So, diba, when you're going to make a decision, kailangan feasible yung mo, mag-work out yung ginagawa mong plano. And then, yung plano na yan, i-quantify mo ang advantages and disadvantages. Yung negative at positive, kung
yan ang gagawin mong plano, ito yung positive dyan, kung ito yung gagawin mong plano, ito yung negative. So make a trial balance, meaning T account. Sa kaliwa yung advantages, sa kanan yung disadvantages. At kada plano or alternatibong plano ay meron kang risk and benefit or trial balance or plus or minus na ilalagay mo na mga items. Kunyari, from sari-sari store to grocery, anong advantages? Siyempre, mas maraming profit, mas maraming goods ang ibebenta mo. Ang disadvantages, pag nag-expand ka, siyempre, may manpower ka ba? Maggawang cashier, mag-manage niyan, mag-procure or mag-buy ng mga goods mo, yung supply chain mo, sino yung pagkukunan mo, at saka sino yung mga end users. Baka naman magbebenta ka at wala namang bibili, di ba? So, those are the things that you will have to do in your sound planning. Pag sinabing sound, maganda talagang sound, di ba? Hindi maingay. And then, of course, sound management. Kasi kahit napakaganda at saka in order lahat yung plan A, B, C, D, E, kung pwede nga may F pa, pag yung nagmamanage niyan, halimbawa, nako, ano pala, lulong sa bisyo, nagdra-drugs, yung mga anak, marami. So, kukupitan yung ano mo, yung kahera mo, mangungupit. So, those are the things that you need to control from the onset of your building your plan. Ulit. On the way, ang advantage mo ay ikaw ay edukado, may experience ka na, not necessarily educated na may degree ka. Meaning, if you're going to venture sa paggawa ng grocery, that means may experience ka na. Meaning, you are already educated kung nasaan ang supply chain mo, saan ang pinagkukuhaan ng goods, saan ang ending, sino yung mga customer mo. So, you have the experience, di ba? It is not just because this workout, sa iba, mag-workout din sa'yo. So, kailangan mo may experience ka, and edukasyon, and native ability. That means common sense or instinct na pag itong ginawa ko, sasablay ako dito. Okay? So, imagination of other minds. That is why kailangan mo ng masterminds. Minds, may S. Kasi maraming nag-iisip. Kay asawa mo, kay anak mo, yung members of your planning committee and execution committee, you need to listen to them kasi baka may maganda silang ideya. I would always want to underscore this importance. Ang isang responsabling nanay or babae sa pamamahay ay pakinggan natin yan. Do not underestimate the will of the woman. Now, kung may problema sa isang partner mo, kay asawa na lalaki, kay asawa na babae, you need, go back tayo doon sa first book, need to resolve yung relationship na yan. Kasi no matter how good your imagination, but the execution is going to fail, magiging problema natin yan. Now, setbacks. Ano bang common natin? From 5th grade, alam na natin ito eh. The quitter never wins, but the winner never quits. Alam mo ba si Albert Einstein, ilan nag-fail? Nasunog pa nga yung laboratory niya bago niya na invento ang lamp, incandescent lamp. So, 10,000 times at nasunog pa yung kaniyang laboratory. And during which time nasunog yun, sinabi ni Albert Einstein sa kaniyang anak, "Anak,
puntahan mo si mama mo para makita niya ang apoy na to na hindi pa natin ganon. Siguro kung ikaw ang naganyan, naku, baka mabaliw ka. But then he never stopped. He again built another laboratory, and lo and behold, nakapag-create po siya ng invention. In the same manner kay Elon Musk, yung pinakamayaman na billionaire sa buong mundo, as of now, parang 260 billion yung kaniyang assets, pero parang nag-increase yata dahil sa kaniyang alliance with President Trump. So, he is organizing the best astronauts in the world in order to fly his SpaceX. So, ayoko sanang i-delve yung mga ganyan. But, from imagination to planning to action and harmonization and collaboration with other rich minds, okay, yung may mga gandang iniisip din para ikaw ay lumago. And if tayo ay maliit lamang na negosyo or whatever profession you are in, but do you want to expand, therefore you need an equally great mind as you are to build your future success. So, ang susunod po ay leadership and follower. Kasi nga mahaba ito, I cannot finish this in this one segment. Ang initial muna is, ikaw ba ay magiging leader or follower lang sa goal na yan? Uulitin ko, i-add mo ang quotation na to doon sa secret number 2 and number 3. Naalala mo, pinababasa ng author na to, kunyari, ano ang goal mo? Paano mo makukuha ang goal na to? Let us say, ang goal mo is to have 1 million para ka makapag-put up ng grocery or kung ano man ang negosyo na gusto mo, piggery or whatever. Saan mo kukunin ang pera at ano ang action mo para makuha mo ang pera na yan? It may be a loan from the bank or whatever process and steps you need to read it in the morning and in the evening before you sleep. In addition to that, sa number 3 na sikreto ay balikan mo yung secret number 3, but in summation, pag ikaw ay nawawala ng pag-asa, lagyan mo ulit ng isa pang quotation dyan sa higaan mo sa kusina mo na ikaw ay may abilidad at lahat ay walang hahadlang dyan sa goal mo. The third is ito, ilagay mo rin sa listahan ng babanggitin mo araw-araw. The quitter never wins and the winner never quits. Wala pong papalya pag tayo ay nadadapa. Always get up and clean up your mess. Pero ang sound planning and sound management will immediately resolve. Punta ka ulit sa plan A, B, C, D, E, F mo kung paano mo i-execute pag may mga setbacks ka. With this in mind, thank you again at ikaw ay nakapakinig to the last minute of this video. Go to the 6 videos or 7 videos for this book that I already uploaded, and the 24 videos yung why you want you to be rich ni President Trump. Thank you again. Salamat sa patuloy na pagsubaybay. Share these videos kung ikaw ay matanda na, for your relatives who would want to succeed in life. Tanggalin ulit natin ang mga negatibo sa buhay
At kung pwede, huwag tayong makikinig sa mga maingay na mga vlogs at saka maingay na mundo, maingay na mga teleserye na yan na wala namang idudulot sa atin sa ating buhay. With that in mind, thank you again. Choose the activities that you have for the day, for each day is a defining moment for you, sabi ni President Trump. Good luck and good vibes to everyone. May the force of the universe be upon you always. And today's I give you and provide you the abundance that you will be needing in order for you to implement whatever I had been sharing and this author have written in order for you to succeed in life. Amen.